Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw kong tagapakinig. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng isang kwento ng buhay ng binatang isang Aita, si Arturo. 19 na taong gulang na isang mabait at matulunging mangangaso ng baryo ng Algao sa probinsya ng Zambales. Masasaksihan niya ang pagpatay ng aswang sa mga lalaki. Makikilala naman niya ang isang diwatang nangangalaga sa kalikasan. Ipagkakaloob sa kanya ang kakaibang kapangyarihang tatalo sa pinuno ng mga aswang. Ano-ano ang mga lihim na matutuklasan ni Arturo sa pagkatao ng mga taong nakapaligid sa kanya? Magagawa kaya niyang matalo ang malakas na puwersa ng kampon ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang pinagkalooban ng mutya ng pangil ng Baboy Ramo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Arturo, saan ka na naman ba pupunta? Hindi ka pa nagsasawa sa kakahanap mo ng mga baboy ramo sa gubat? Aba, kulang na lang tubuan na rin kami ng mga balahibo sa katawan para maging baboy ramo na rin kami. Tay, ano naman po ba ang problema nyo? Wala naman po masama sa pangangaso ko sa gubat Nakakatulong pa nga po ako sa mga katribo natin Hindi ba? Masama ang palagi kang pumupunta sa gubat para maghanap ng mga baboy ramo. At kanino naman napupunta? Sa mga katribo natin na imbis ako lang ang tulungan mo. Nandadamay ka pa ng ibang pamilya na tutustusan mo ng pagkain sa araw-araw. Aba anak, pambihira ka naman. Mag-isip-isip ka. Hindi naman sila nagpakahirap na alagaan ka simula pagkabata mo. Tapos mabibigyan mo rin sila ng pinagpaguran mo. Tay, bakit po ba? Masama po ba ang tumulong sa iba? Hindi po ba't dapat masaya po kayo dahil matulungin po ko sa kapwa natin Aita? Alam naman po ninyo na mababa po ang tingin sa atin ng ibang tao, di ba? Kaya wala pong ibang magtutulungan, kundi tayo lamang po dito sa tribo. Anak, hindi ko naman sinasabing masama ang tumulong sa iba. Ang sakin lang naman wag naman yung madalas. Alam mo bang sa ginagawa mong yan, tinuturuan mo ang mga tao na maging tamad, ang umasa na lamang sa iba. Aba anak, kapag palagi kang ganyan aasa na lamang sila sa'yo. At kapag wala ka nang maitulong sa kanila, sinasabi ko sa'yo Arturo, baliwala ang pagtulong mo sa kanila kapag wala ka nang ibinigay sa kanila. Tay, alam ko naman po na nag-aalala lamang kayo sa akin. Kaya nasasabi niyo po ang mga bagay na yan. Kaya lang po tay masaya po talaga ako sa ginagawa ko Lalo na po kapag nakikita kong nakakakain sila ng mga pagkain na bihira nila matikman. Masaya. Kalokohan mo Arturo. Ang totoo, umiiwas ka lang na tumulong sa akin na magtanim ng singkamas sa bukid. Mabuti pa yung ibang tao natutulungan mo. Samantalang ako, na sarili mong ama. Aba, wala. Halos magkandabaluktot na ako sa pagtatrabaho hindi mo pa rin ako tinutulungan. Maawa ka naman sa akin anak. Kapag nagkasakit ka, walang ibang makakatulong sa'yo, kundi ako lang. Matutulungan po nila ako tay, at baka doble pa po ang balik sa atin. Hindi naman po ako humihingi ng kapalit sa kanila Ang gusto ko lang po ay ang mga aso sa gubat. Nalilibang po kasi ako Saka, tay, kung maaari po sana tama na po ang pagtatalo natin tungkol sa pangangaso ko. Ang mahalaga po ay nakakatulong po ako para sa iba. Isa pa po,
Gusto ko po talaga ang ginagawa ko, Tay. Ito lang naman po ang nagpapasaya sa akin eh. Ay nako, ganyan ka naman palagi, Arturo. Kapag pinag-uusapan na natin ang pangangaso mo sa gubat, binabaliwala mo ang pag-aalala ko. Kailan ka ba makikinig sa mga payo ko, anak? Siguro, si Pilu na naman ang kasama mo, no? Tay, wala naman pong iba na nagtsatsagang sumama sa akin eh. Kapag naranasan niyo po na makahuli po ng mga baboy ramo, nako, sinasabi ko po sa inyo. Baka sabihin niyo po aaraw-arawin na po ninyo ang pangangaso. Tay, masaya po talaga. Kahit kailan, hindi ako matutuwang mangaso, Arturo. Maawain ako sa mga hayop. Hindi ko nga alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para hindi ka makaramdam ng awa sa mga baboy ramo na nahuhuli mo. Matakot ka kapag ang natsyempuan nyo ay isang diwatang nagpapanggap lamang na baboy ramo. Tiyak, pagsisisihan nyo kung bakit kayo nangangaso. Hindi na sumagot ang may 19 na taong gulang na si Arturo sa kanyang ama na si Mang Efren. Upang hindi na humaba ang kanilang pagtatalo, araw-araw nilang pinag-aawayan ang tungkol sa pagtulong niya sa kanyang mga katribo o katutubong Aita. Sa baryo ng Algao, sa probinsya ng Zambales, ay matatagpuan ang malawak na pataniman ng mga singkamas. Yun ang pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan sa lugar na yon. Tahimik at mayaman sa produktong galing sa kagubatan, tulad ng balat ng baboy ramo na kadalasan ay pinapatuyo at ginagawang pangsaklob sa likod laban sa init ng araw, lalo na kapag nagtatanim ng mga singkamas. Marami ang pangkat ng tribo ng mga Aita, ngunit mayaman sa paniniwalang pang-elemento at pangitain na kadalasan ay nakikita nila sa panaginip. Pangangaso ang pangalawang hanap buhay sa baryo ng Algao. Ang kanya namang ama na si Mang Efren ay kilala bilang isang mahusay at magaling na mag-alaga ng pananim na singkamas. Kaya sa tuwing nag-aani ito ng pananim ay nakakaranas sila ng konting ginhawa sa buhay. Kaya lang, ang kanilang lupang kinatitirikan ng tribo ay nanganganib ng bawiin ng totoong may-ari nito na si Don Miguel. Pati ang gubat na madalas nilang puntahan para sa pangangaso ay nanganganib na rin na ipasara. Kaya naman, nagtitipid ang mga tao at sama-samang nag-iipon ng salapi para sa pambayad nila sa lupa. Tanging ang pagtulong lamang sa pangangaso ang nagagawa ng binata para makatulong siya sa kanyang mga kasama. Katuwang niya sa pangangaso ang may 20 taong gulang na kaibigan niyang si Pilo. Mahusay ang kanyang kaibigan sa paggawa ng pana at itak. Sa muling pagpapatuloy ng mag-ama sa pag-uusap, ay dinig pa rin ang pangangatwiran ni Arturo. Bakit po, Tay? Hanggang ngayon po ba'y naniniwala pa rin po kayong merong diwata po sa kagubatan? Hindi nga po niya tayo natulungan nung sinalakay ng mga aswangang tribo natin. Si Lolo Bagani lamang po ang lumaban sa kanila at nagtaya ng buhay para sa atin. Siya rin po nag-alaga kay Pilo kahit hindi niya to kadugo. Hindi po ba't kaya naulila sa mga magulang kaibigan ko ay dahil wala naman po talagang diwata na tumulong sa atin? Ay, ewan ko sa iyo, Arturo. Paanong napunta ang usapan sa diwata? Sinasabi ko lang na baka matsyempoan niyo ang diwata. Dahil alam mo kung paano magparusa ang nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Mabuti sana kung kilala kang mabuting tao. Paano kung parusahan ka? Kapag nakaharap mo, ang diwatang madalas na magpakita sa mga tao, kabahan ka na. Dahil sa oras na ikaw ang matsyempoan niya, pahihirapan ka niya hanggang sa matuto ka. Isa pa, huwag mong kalilimutan na may kakayahan ng diwata na magpalit ng anyo. Tay, pasensya na po pero talagang hindi po ako naniniwala na may diwata. Sa akong meron naman po bakit naman po niya ako pahihirapan
tumutulong lang naman po ako sa mga nangangailangan. Dahil inuubos mo ang likas na yaman sa kagubatan. Lalo na mga hayop na malaya sanang namumuhay sa gubat. Hindi mo ba naisip na katulad lamang sila ng mga nangyari sa atin? Hindi ba't sinalakay tayo ng mga kawatan na nagnakaw sa mga kagamitan nating antigo noon? Kasunod ng pagsalakay ng mga aswang, pinatay ang pamilya natin sa pamamagitan ng pana. Kahit saan tayo magtago nun, hinahabol nila tayo na parang mangangaso sila ng hayop. O ano? Anong pinagkaiba ng mga baboy ramo na pinapatay mo sa buhay natin nun? Sige nga. Tay, wag na po ninyong ibalik ang nakaraan. Tapos na po yun eh. Ipinapaalala lamang po ninyo kung gaano tayo kaduwag noon. Tila natigilan si Mang Efren sa sinabi ng kanyang anak. Habang si Arturo naman ay naghahanda pa rin ng kanyang mga dadaling sandata papunta sa gubat. Hindi siya maaaring tumigil. Marami ang umaasa sa kanya. Dala ng sama ng loob ay iniwan siya ng kanyang ama sa sala at pumasok ito sa loob ng kwarto. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Arturo bago siya lumabas ng bahay. Natanaw niya ang kaibigang si Pilo na kanina pang naghihintay sa kanya. Lumapit siya rito sa labas ng kanilang bakuran. Dala nito ang itak at isang lumang gasera. Tol, parang narinig kong nagtatalo na naman kayo ni Mang Efren ah. Huwag na kaya tayong tumuloy. Baka mapahamak lamang tayo eh. Alam mo naman ang kasabihan ng matatanda, di ba? Malas daw kapag may nagagalit sa pag-alis natin. Pambihira. Pati ba naman ikaw, Pilo, naniniwala sa mga pamahiin na matatanda? Basta, tutuloy tayo ngayon. Noong nakaraan na gabi, hindi tayo natuloy sa pangangaso dahil umuulan. Ngayon, tamang pagkakataon na to para gumala sa gubat. Dala mo naman ang gasera at pana mo, di ba? Sayang kung hindi natin gagamitin. Basta, bigla tuloy akong kinabahan sa lakad natin eh. Tamang-tama lang ang alis natin, Pilo. Maliwanag ang buwan at maaliwalas ang paligid. Ano ka ba naman? Tol, parang kinakabahan talaga ako sa gagawin natin ngayon eh. Tol, alam mo, ngayon lang nangyari sa akin to. Ano ka ba naman, Pilo? Pwede ka naman na hindi sumama eh. Walang namimilit sa'yo. Saka, ano bang kinakatakot mo? Matagal na natin tong ginagawa. Isa pa, alam mo naman na ito lamang ang paraan para malaman natin ang sitwasyon sa bundok, di ba? Napatango na lamang si Pilo bilang pagsang-ayon nito sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi alam ng marami sa kanila na ang pangangaso ni Arturo ay dahilan na lamang ng pagpunta nila sa kagubatan. Dahil ang totoo, naghahanap talaga si Arturo ng katarungan sa mga nangyari sa kanilang pamilya. Aalamin nila kung bakit ipinagbabawal para sa kanila ang pagpunta sa gubat. Kaya naman, gabi-gabing umaalis sina Arturo at Pilo para sa kanilang mga plano sa mga taong naging dahilan ng kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Balak nilang hanapin ang kuta ng mga aswang dahil naniniwala silang may itinatago si Don Miguel sa gubat, kaya pinagbabawalan sila na pumunta roon. Nagsimula na maglakad ang magkaibigan papunta sa kagubatan. Umaasa sila sa liwanag ng buwan, saka lamang nila gagamitin ang gasera kapag sila ay pauwi na. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay tumigil sila sa malagong halamanan. Nakarinig sila ng kaluskos na parang may baboy ramo na malapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Inihanda ni Arturo ang kanyang pana at isinawsaw ang dulo ng talim sa lason na pampatulog sa mga baboy na mahahanap nila. Maya-maya pa ay nakita nila ang mataba at malaking baboy ramo na abala sa pagsabsab ng damong ligaw, habang panay ang huni nito. Malago ang tayong balahibo ng hayop, habang ang dalawa nitong pangil
ay nakalitaw sa bibig. Kaya lang, tila napansin ng binata na biglang kumislap ang pangil ng baboy ramo sa liwanag ng buwan. Nagtataka siyang napatingin sa gawin ni Pilo dahil pakiramdam niya ay parang siya lamang ang nakakita ng bagay na yon. Bigla niyang naisip na kunin ang pangil nito sa oras na mahuli nila ang baboy ramo. Pilo, ako ang uhuli sa baboy ramo ha. Ikaw na muna rito sa gilid ng puno. Sige, mag-iingat ka lang, tol. Baluktot ang katawan ni Arturo na nagpalipat-lipat sa punong madadaanan niya, papalapit sa kinaroroonan ng baboy ramo. Magaan ang hakbang ng kanyang paa na iniiwasan na lumika ng ingay. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa baboy ramo na abala pa rin sa pagsabsab ng damo. Ngunit napapansin niya na panay ang tigil nito sa pagkain at lumilinga sa paligid na parabang may hinahanap. Kaya hindi malapitan ni Arturo ang baboy ramo. Akma na sanang sisipatin ni Arturo ang baboy ramo nang makarinig siya ng ingay mula sa kakawyan. Boses ng lalaki na nagmamakaawa na wag itong papatayin. Kaya naman, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang tumakbo ang baboy ramo sa kakawyan kung saan ay nagmumula ang ingay. Dala ng kanyang pagtataka ay sinundan niya ang hayop. Maya-maya pa ay narating niya ang kinaroroonan ng nagkakagulong mga tao. Naramdaman din ni Arturo ang paglapit sa kanya ni Pilo habang natatanaw nila ang baboy ramo na parang nagtatago rin sa kakawyan at nakamasid sa nangyayari sa grupo ng mga kalalakihan. Tol, ano nangyayari? Tignan mo, tol. May mga kalalakihan na tila taga-kabilang baryo. Sa gitna naman ay isang lalaking nagmamakaawa. Ang sabi niya huwag daw siyang papatayin. Nangihingi lang ng tulong ang lalaking yun. Pero ang inisip ng mga kalalakihang yan ay magnanakaw ito. Sa tingin mo, ano ang binabalak nilang gawin sa lalaki? Para kasing maraming dugo ang nasa damit ng lalaking nakaluhod eh. Sa palagay ko, tol, papatayin nila ang lalaki. Tignan mo ang kanyang katawan, oh. Marami rin sugat at pasa sa kanyang balat. Halatang binugbog muna ang lalaki bago dinala rito. Teka, sandali lang, tol. Huwag mo't sabihin. Tutulungan mo ang lalaking yun. Huwag na tayo makialam. Baka madamay pa tayo dyan, tol. Pero Pilo, hindi ko kaya manood na lamang dito at hintayin ng mga taong yan na patayin ng lalaki. Kilala mo ko, Pilo. Kapag nasa tama, ang taong inaargabyado ay tinutulungan ko. Pero tol, pag-isipan mo muna na mabuti to. Baka naman nagkamali talaga yung lalaki na yan. Kapag humihingi ng awa ang isang tao, nangangahulugan na napilitan lamang siyang magkamali. Kahit mali siya, hindi ibig sabihin nun na buhay na niya ang kapalit. Diyos lamang ang may karapatang bumawi sa buhay ng tao. Pasensya na, Pilo, ngunit sa pagkakataong to, makikialam na talaga ako. Pero kapag baboy mo ang sasaktan mo, hindi ko naririnig ang mga salitang yan sa iyo, Arturo. Dahil iba ang tao, iba naman ang hayop. Saka, alam mo naman na hindi talaga pangangason sadya natin sa gubat, di ba? Kundi ang pagganap ng hustisya sa pamilyang pinatay ng mga aswang. Mahanap ko lang ang lalaking may tattoo sa kamay. Mahahanap ko na rin kung sino ang mga nag-utos sa kanya para patayin ang pamilya natin. Hindi ako titigil hanggat hindi nila pinagbabayaran ng pagpatay nila sa mga magulang mo at sa nanay ko. Natigil sa pagsasalita si Arturo nang biglang sinuntok ng lalaking may hawak na itak ang lalaking sugatan at nakaluhod sa lupa. Bumagsak ito sa gitna ng mga kalalakihan. Binugbog ng 6 na lalaki ang lalaking sugatan hanggang sa mamilipit ito sa labis na sakit. Akma na sanang iaangat ni Arturo ang kanyang pana nang biglang napansin niya ang paghaba ng pangil ng lalaking sugatan. Kitang-kita ni Pilo
na biglang pumula ang mga mata ng lalaki. Hindi yun napapansin ng mga kalalakihan na abala sa pagsipa sa katawan ng lalaki. Kaya naman, sa muling pagsuntok ng mga lalaki sa nakahigang sugatang lalaki, ay nasalo nito ang paa ng mayabang na lalaki kanina. Isang kagat ang tumama sa binti ng lalaki. Nabaklas nito ang balat ng kalaban at napaupo sa lupa habang walang tigil sa pagsigaw dahil sa sakit. Habang ang 5 lalaki naman ay muling umatake sa nakaupong lalaki. Lumaban ang lalaking sugatan at sa isang iglap, nakagat nito isa-isa ang mga kalaban sa binti. Hindi pa ito nasiyahan at pinagsasasakmal nito ng kagat ang leeg ng mga nambugbog na kalalakihan. Anak ng putya, oo. Aswang na paglaruan nila. Diyos ko, delikado sila ngayon. Ano ang gagawin ko, Pilo? Tol, wala tayong ibang gagawin kundi ang tumakas at lumayo na sa lugar na to. Baka madamay pa tayo dito. Nakita mo namang mali ang mga lalaking yun, di ba? Ipinagtanggol lamang ng aswang ang kanyang buhay. Kaya nararapat lamang sa kanila yan. Nakakuha sila ng katapat. Pero, papatayin niya ang mga lalaking yun. Hindi ko siya dapat hayaan. Kailangan mapigilan siya. Hindi nga nagkamali si Arturo. Nakita nilang winakwak ng aswang ang tiyan ng mga lalaking namimilipit sa sakit dahil sa tama ng kagat sa katawan. Galit na galit ang aswang na kinuha ang laman loob ng mga lalaki at ikinalat lamang yon sa lupa. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagsugod ng baboy ramo sa aswang. Kitang-kita nilang naglalaban ang 2 nilalang. Yun din ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita sila ng tunay na labanan. Natalo ang baboy ramo. Bumagsak ito sa lupa. Akma na sanang sasaksakin ng aswang ang tiyan ng baboy ramo gamit ang mahahaba nitong kuko. Agad na nagpakita si Arturo para pigilan ang aswang. Nakatutok ang kanyang pana sa muka ng nilalang habang hindi ito umaalis sa ibabaw ng baboy ramo. Nakangisi itong umaangil na parang isang mabagsik na halimaw. Hoy! Ikaw na halimaw ka! Sapat na ang ginawa mong pagpatay sa mga lalaking nang bugbog sa'yo. Pero pati ba naman ang baboy ramo na yan ay papatulan mo? Dahan-dahan na tumayo ang aswang. Nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin habang tumutulo ang malapot nitong laway na may kasama pang dugo. Ang mga mata nito ay mapupula na tila nagbabagambol ang apoy. Ang kuko ng aswang ay mas lalo nitong ibinuka habang nakadipa ang mga braso, handang umatake sa kanyang kinaroroonan. Hindi yata alam ng aswang na asintado siya sa paggamit ng pana at ang kanyang palaso ay sigurado niyang tatama sa noo ng aswang. Ang nilalang na may ulo ng asong gubat at kalahating katawan ng tao ay sapat na para malaman niyang ito ang aswang na minsan nang sumugod sa kanilang lugar. Ngunit ang mas nagpainit sa kanyang galit ay nang makita niya ang tato ng aswang sa braso. Maaaring alagad ito ng mga nilalang na pumatay sa pamilya nila. Ito ang aswang na lobo dahil sa kanilang anyo na malaasong gubat. Umangil ito ng malakas, ngunit kinagat na ito ng baboy ramo sa binti bago pa man ito makahakbang. Kaya naman, nabaling ang atensyon ng aswang sa hayop na nakahiga sa lupa. Kinagat nito sa leeg ang baboy ramo, kaya lang hindi tumalab ang pangil nito sa makapal na balat ng hayop. Hindi na nag-aksaya ng oras si Arturo. Binitiwan niya ang palaso at diretso ang pagtama sana nito sa noo ng kalaban. Kaya lang, nasalo nito ang palaso at yun mismo ang ginamit ng aswang para isaksak naman sa katawan ng baboy ramo. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil alam niyang may lason ang kanyang pana. Naku po, hindi maaari. Hoy aswang! Layuan mo ang baboy ramo!
Dala ng gulat ni Arturo, kitang-kita niya ang ilang beses na pagsaksak ng aswang sa katawan ng baboy ramo. Kaya naman, sumugod siya rito dala ang itak na ibinigay sa kanya ni Lolo Bagani. Inatake niya ito ng taga at galit na galit siyang pinagmumumura ang aswang. Sinulyapan niya ang nakahandusay na baboy ramo habang nakahiga ito sa lupa. Naliligo ito sa sarili nitong dugo. Ginagawa niya rin yun. Kaya lang, iba ang nararamdaman niyang awa sa baboy ramo ng mga sandaling yun. Nakita niyang lumapit ang kaibigan niyang si Pilo sa kinaroroonan ng baboy ramo. Walang tigil sa paghuni ang hayop dahil sa labis na sakit. Habang si Arturo naman ay sumugod sa kinaroroonan ng aswang. Bawat pagpalo niya ng itak dito ay hindi siya tumatama. Naiiwasan nito ang bawat pag-atake niya. Kaya naman, nang makahanap ng pagkakataon ng aswang, ay gumanti ito sa kanya gamit ang matutulis nitong mga kuko. Naramdaman niyang tinamaan siya ng kalmot nito sa kanyang likod. Masakit at walang kapantay na kirot, lalo na nang bumaon ng mahaba nitong pangil sa kanyang balikat. Napasigaw si Arturo sa sobrang sakit. Saka lamang niya naalala ang pinagtalunan nilang mag-ama kanina. Ito ang sinasabi sa kanya ni Mang Efren. Ang makaengkwentro niya ang aswang na papatay sa kanya. Narinig niya ang malakas na boses ng kaibigang si Pilo. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Tol! Tol, lumaban ka! Huwag kang papatalo sa kanya, Tol! Inuha ng kaibigan niyang si Pilo ang pana nito at habang kagat sa balikat si Arturo ay inasinta naman ito ng palaso ang ulo ng kalaban. Hindi yun tumama dahil kakaiba ang husay ng aswang sa pakikipaglaban at pag-ilag. Ang baboy ramo ay tumayo at walang ano-ano ay tumalo nito ng mataas at kinagat nito ang leeg ng kalaban. Bumagsak ang mga ito sa lupa kasama si Arturo na habol ang hininga dahil sa sakit ng sugat sa balikat. Idagdag pa ang kalmot niya sa likod na parang tumitibok-tibok na puso. Dinig na dinig niya ang kumusyon sa kanyang likuran habang nagpapambuno ang dalawang nilalang. Pinilit niyang tumayo habang si Pilo ay tinututukan ng malapitan ng palaso ang nakahigang aswang na abala pa rin sa pakikipaglaban sa baboy ramo. Dinampot ni Arturo ang nabitiwan niyang itak at lumapit siya sa mga ito. Isang malakas na pagtaga ang ginawa niya sa katawan ng aswang at tumama yon sa braso nito. Naputol niya ang kaliwang braso ng aswang. Kaya naman, bumangon ito habang umaangil at inatake siya nito ng kagat. Subalit naiwasan niya yon. Gumanti si Arturo ng taga sa balikat nito. Dahil nangihina na ang katawan ng aswang, hindi na nito nailagan ang pagtama ng kanyang itak sa katawan nito. Bumagsak ang aswang sa lupa habang nag-aagaw buhay na malalim ang hinga. Umiyak ito at nagsalita na sinabing nagawa lamang nitong magnakaw ay dahil sa anak nitong may sakit. Aswang sila pero hindi sila masama. Napilitan lamang itong lumaban sa mga lalaki dahil balak itong patayin ng mga ito. Ang lahat ng galit ni Arturo ay nawala at napalitan ng pagsisisi. Pakiramdam niya, siya ang nagkamali, habang ang baboy ramo na nakahandusay sa lupa ay unti-unting nagkaroon ng liwanag sa buong katawan. Teka, anong klaseng nilalang ka? Bakit nagliliwanag ang buong mong katawan? Sino ka? Tol, Diyos ko po, isa siyang diwata. Isang diwata ang baboy ramo na yan, nakatitiyak ako. Hindi na halos humihinga si Arturo habang nakatitig sa nakalutang na nilalang. Lumapit ito sa tabi ng aswang at hinaplos ang muka. Saka lamang napansin ni Arturo ang itsura ng aswang. Tila nalulungkot din ng diwata
sa pagkamatay ng aswang na lobo. Nanghihinang napaupo sa lupa si Arturo nang malagutan ng hininga ang aswang. Dilat ang mga mata nitong nakahawak ang isang kamay sa dibdib, habang ang mga mapupulang mata ay inagusan ng luha. Parang pinipiga ang dibdib ni Arturo ng mga sandaling yun sa labis na pagsisisi. Habang ang kanyang paningin ay muling nabaling sa nilalang na bumaba sa lupa. Mula sa pagiging hayop ay naging isang magandang babae ito. Maraming bulaklak sa ulo na nakadagdag sa napakaamo nitong muka. Ngunit kapansin-pansin ang singkit na mga mata at mataas nitong tenga. Mahaba ang alun-alun na buhok, sapat na para malaman na isa talaga itong diwata. Mahal na diwata, patawarin niyo po ako. Nagkamali ako. Hindi ko po sinasadya maniwala kayo sa akin. Wala ka namang kasalanan, Arturo. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay tama. Kahit na aswang siya, mali pa rin ang pumatay ng tao. May pagkakataon na siyang tumakas kanina. Pero ang ginawa niya, pinatay niya ang mga lalaking nagparusa sa kanya. Pero kayo, nasugatan ko po kayo kanina. Sino po ba talaga kayo? Kayo po ba talaga ang sinasabing diwata ng kalikasan? Hindi po ako naniniwala sa mga diwata eh. Pero nang makita ko po kayo, totoo po pala kayo. Pasensya na po talaga. Patawarin niyo po ako. Oo, Arturo. Totoo ako. Totoo ang mga diwata. At ako ang diwata ng kalikasan. At sumubok sa iyong kakayahan. Ano? Kaya po pala nang tumingin ako sa pangil ng baboy ramo, ay bigla pong kumislap yun sa liwanag ng buwan. Dahil isa po pala kayong diwata na nag-aanyong hayop. Kaya nagkaroon kayo ng kakayang magpahilom ng sugat nyo dahil hindi kayo isang ordinaryong tao. Tol, huwag na natin siyang kausapin. Magpaalam na tayo sa kanya. Tara na, umalis na tayo rito. Huwag kayong matakot sa akin. Isa lamang akong diwata na nagbabantay sa kagubatang ito. Aaminin kong masama ang loob ko sa inyo dahil sa madalas niyong pangangaso sa gubat. Pero nalaman ko na itinutulong niyo ang mga nauhuli niyong hayop sa mga katribo niyo. Ngunit nalaman ko rin na meron kayong ibang dahilan kung bakit niyo ginagawa ito. Isa pa, iniligtas niyo ang buhay ko sa kamay ng aswang na yon. Hindi niyo ba alam na isa siya sa mga aswang na sumalaki sa inyong tribo? Patunay ang kanyang tattoo na paniki sa kanyang braso. Tatak yun bilang kampo ng kadiliman. Huli na ang kanyang pagbabago. Kaya lang naman siya napahiwalay sa mga kasama niya dahil itinuturing siyang traidor ng kalahi niya. Teka. Kung ganun po, kasama po pala talaga siya sa pumatay sa pamilya namin. Pero, ano po ba ang pangalan niyo? Ako si Diwatang Ada, ang diwata ng kagubatan. Kung kanina nakita mo ang aking pangil na kumislap sa liwanag ng buwan, nangangahulugan na ikaw ang binatang pinili ng aking kapangyarihan upang pigilan ang nagbabantang pagsalakay ng maraming aswang sa inyong tribo. Nakikita kong marami na naman ang magbubuwis ng buhay at kasama kayo ng kaibigan nyo sa mamamatay. Aba, teka, sandali lang po, Diwatang Ada. Ang ibig niyo pong sabihin ay sasalakayin na naman po kami ng mga aswang na lobo? Pero bakit palagi po kami ang kanilang sinasalakay? Ano po ba ang dahilan? Dahil sa nakatagong kuweba sa lupain nyo, andun ang lumang altar ng mga aswang kung saan nakatago ang luma nilang libro na pinaglalagyan ng kanilang propesiya. Hindi ko alam kung nasaan ang lagaw nito, ngunit sigurado akong hindi pa yun natatagpuan ng kahit na sino. At kung may nakatagpo man sa lagusan ng kuweba, ay natitiyak kong itinago niya yun sa lahat sa kanyang sariling dahilan. Ikaw, Arturo,
ang napili kong mangangalaga sa aking kapangyarihan. Pero wala po akong sapat na kakayahan para sa kapangyarihan niyo, Diwatang Ada. Nagkakamali ka, Arturo. Meron ka ng taglay na kakayahan kahit wala ka pang kapangyarihan. Kung nakikita mo nga ang kakaiba kong pangil, ikaw ang binatang hinirang para sa kapangyarihan. Ngunit kailangan mo munang dumaan sa isang pagsubok. Ano? Pagsubok pong mahal na Diwata? Kailangan matalo mo ako sa isang duelo. Maggaan niyo kung baboy mo. Kailangan ikaw mismo makakuha sa kumikislap kong pangil. Dahil ang ibig sabihin ng nun ay pinagkalooban kita ng mutya ng pangil ng baboy mo. Teka, paano naman po ako? Kasama po ba ako sa pagsubok na ibibigay niyo po, mahal na Diwatang Ada? Hindi ka kasama, Pilo. Sapat nang maging alalay ka ni Arturo sa paggawa ng kabutihan. Protektahan mo ang kaibigan mo na walang makakaalam sa kanyang magiging misyon. Tandaan niyo, mahusay, mabilis at tuso ang kalaban. Ang aswang na nakalaban niyo ay alagad pa lang, ngunit nahirapan na kagad kayo. Paano pa kung ang mismong pinuno na ang makalaban ninyo? Matagal na hindi nakasagot si Pilo sa sinabi ng mahal na Diwata, habang si Arturo naman ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa muling pagkawala ng liwanag na bumabalot sa katawan ng Diwata, ay lumitaw naman ang matikas at matabang baboy ramo. Nawala ang mga sugat sa katawan nito. Nakatayo lang ito sa kanilang harapan habang nakatitig sa nakatayo rin na si Arturo. Mabilis na lumundag ang kalaban papunta sa kinaroroonan ni Arturo. Dahil mahina ang kanyang katawan sa sugat na natamo, hindi niya naiwasan ang pagtama ng ulo nito sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa lupa kasama ang baboy ramo. Tinungtungan siya ng paa nito na agad naman niyang naiwasan. Ngumisi ang baboy ramo at lumitaw ang kumikislap nitong mga pangil. Akma na sanang kukunin niya yon nang muli siyang binangga ng ulo nito sa kanyang tiyan. Kaya't pasadsad siyang bumalandra sa puno. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang sugat sa balikat. Hindi ka maaaring magpatalo sa sakit na nararamdaman sa katawan mo. Isipin mo kung paano mo makukuha ang mga pangil ko at kung paano mo ako matatalo. Dahil sa oras na matalo kita, buhay mo ang nakataya. Ang bihira namang pagsubok yan, Diwatang Ada. Wala naman po sa usapan natin ang maglaban Dahil hindi pa yan nangaabutin mo kung sakaling makaharap mo na ang pinuno ng mga aswang, Arturo. Kaya't tumayo ka. Lumaban ka, Arturo. Sandali lang, mahal na Diwata. Wala naman sanang mangyaring masama sa kaibigan ko. Kung gusto po niyong ibigay sa kanyang kapangyarihan, bakit naman po kailangan niyo pa siyang pahirapan ng ganito? Dahil kasama yon sa mga kailangan niyang pagdaanan. Sinusukat nito kung gaano katatag ang katawan ng taong pinagkalooban ng mutya ng pangil ng baboy ramo. Pagkatapos nun, ay muling nagpatuloy ang labanan. At sa pagsugod ng baboy ramo, nakailag si Arturo. Nasuntok niya ng kanyang kamao ang batok ng baboy ramo at bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Agad na lumapit ang binata sa kinaroroonan ng nakaigang baboy ramo. Tangka na sana niyang susuntukin ulit ito sa muka nang bigla itong nakatayo at inuntog siya nito ng ulo. Pero dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng kapangyarihan para mabigyan ng katarungan ang nangyari sa kanyang ina at kapatid, ay nakipaglaban siya rito ng lakas sa lakas. Hindi siya nagpatinag sa malakas nitong pagbangga sa kanyang tiyan. Ibinuka niya ang kanyang hita upang ang puwersa ng baboy ramo ay mapigilan ng kanyang katawan. Hinawakan niya ito mismo sa dalawang pangil na nakausli sa bibig nito. Sa kanya iniikot sa ere kasama ng katawan ng baboy ramo. Iniharang niya ang katawan niya at bumagsak sa lupa ang baboy ramo.
Naputol ang dalawang pangil nito at nagkaroon ng liwanag sa buong kagubatan. Nasilaw si Pilo. Hindi rin ito makapaniwalang nagawa ni Arturo na makuha ang pangil ng baboy ramo. Tol! Tol, nagawa mo! Natalo mo ang diwata! Biglang bumalot ang liwanag sa katawan ng baboy ramo at katulad ng inaasahan, bumalik ito sa pagiging diwata, ngunit nawawala ang dalawang ngipin. Nakangiti itong binati si Arturo sa tagumpay nito sa laban sa baboy ramo. Nakita mo na ang kakayahan mo, Arturo. Meron ka talagang taglay na kakayahan kahit wala ka pang kapangyarihan. Dahil ikaw nga ang binatang nakatakda na lalaban sa kampo ng kadiliman. Hanapin ninyo ang kinaroroonan ng kuweba dahil malaki ang may tutulong ng aklat sa nakatalang propesiya laban sa pinuno ng mga aswang na lobo. Mag-iingat kayo. Biglang naglaw ang diwata sa kanilang harapan at ang dalawang pangil ng baboy ramo ay biglang naglaho rin sa dalawang palad ni Arturo. Napalapit sa kanyang kinatatayuan si Pilo. Nanlaki ang mga mata nitong hinawakan ng kanyang kamay. Hinahanap nito ang naglaho na pangil sa kanyang palad. Anak ng... Pambihira naman, Tol! Naglaong bigla ang dalawang pangil! Grabe naman ang kababalagang nangyari sa atin ngayon. Tol, baka kailangan na nating umuwi sa bahay. Natatakot na ako. Baka hindi lang diwata ang makita natin sa gubat na to eh. Pinagmasdan muna ni Arturo ang mga nakahandusay na katawan ng mga lalaking pinatay ng aswang na lobo. Hindi nila alam kung paano niya ipapaalam sa kanilang kapitan ang nangyari sa katawan ng mga lalaki. Ngunit alam din naman ng kanilang punong barangay na sadyang may mga nilalang sa dilim na patuloy na namiminsala sa mga tao. Mabigat ang kanyang paa na naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Iniwan nila ang mga namatay na biktima at dumiretso sa bahay nila kasama ang kaibigang si Pilo. Hindi muna sila pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sa halip ay nag-usap muna sila ni Pilo sa puno ng mangga na merong upuan na gawa sa kahoy. Nakatanaw sila sa kakawyan at ramdam na ramdam ni Arturo ang pananakit ng kanyang sugat sa balikat at sa likod. Tol, ano kaya kung gamutin ko muna ang mga sugat mo sa likod at balikat? Ano sa tingin mo? Salamat. Mabuti pa nga at gamutin mo na ang sugat ko. Kanina ko pang tinitiis ang sakit eh. Alam mo hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang mangyayari sa akin yun eh. Ang daming nangyari, grabe. Hindi mawala sa isip ko ang aswang na napatay ko kanina. Paano kung may anak nga siyang naghihintay sa kanya? Parang ako pa ang naging dahilan kung bakit nawalan ng ama yung bata. Bakit ba nakukonsensya ka, Tol? Naisip mo ba kung ilang buhay ang kinuha ng aswang na yon bago mo siya napatay? Kulang pa ang buhay niya sa mga buhay na nawala sa atin. Kung nalaman ko kagad na siyang sumalakay sa baryo natin, baka ako pa mismo ang pumatay sa kanya. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano mong magagawa ang misyon. Hindi biro ang mga aswang na makakalaban natin. Alam ko naman yun, pare. Kaya lang, hindi ko pa rin maiwasan ng hindi mag-alala. Saka nakita mo ba kung gaano kalakas ang diwatang si Ada? Kung paano niyang natalo ang lason sa pana at kung paano niya napagaling ang kanyang sarili. Kung meron siyang ganong kapangyarihan, bakit kailangan pa niyang hanapin ang binatang hinirang para sa mutya ng pangil ng baboy ramo? Hindi ba't nakapagtataka naman yun, Pilo? Kung sa bagay, may punto ka naman, Arturo. Kaya lang, ang paglaho ng pangil sa mga palad mo ay palatandaan na ang mutya na mismo ang nagbigay sa'yo ng kapangyarihang yan. Gawin na lang natin ang lahat para magawa mo ang tungkuling nakaatang sa balikat mo. Tol, huwag kang mag-alala. Palagi mo kong kasama at magtutulungan tayo. O sige na, tanggalin mo na muna ang damit mo nang magamot ko na ang sugat mo. Mabuti na lamang at palagi kong dalaan langis na panggamot sa sugat. Kaya nga, malaki na talaga ang utang na loob ko sa'yo, Piloy. Teka,
kumusta nga pala si Lolo Bagani? Ayun, palagi na lamang nakahiga sa kanyang katre. Masipag pa rin siyang gumawa ng mga gamot at palagi pa rin nagbabasa ng aklat natin sa tribo. Bilib din ako kay Lolo Bagani dahil kahit 70 taong gulang na siya, malakas pa rin. Ang tinutukoy na si Lolo Bagani ay ang pinakamatandang lalaki na nabubuhay sa kanilang tribo. Kung minsan ay tinatawag nila itong elder dahil sa katandaan nito. Mabait at mahilig sa pamahiin ang matanda. Nang sumalakay ang mga aswang sa kanilang tribo, ay ito mismo ang lumaban para sa kanila. At kaya sila nabubuhay ngayon ay dahil ito rin ang nagligtas sa kanilang lahat. Naisip ni Arturo na kung kakausapin nila ang matanda, ay malalaman nila kung nasaan ang lihim na kuweba na siyang binabalik-balikan ng mga aswang. Teka, sa tono ng pagtatanong mo, Arturo, parang pareho tayo ng naiisip na gawin ah. Tama ka, pare. Baka alam ni Lolo Bagani kung nasa ng lihim na kuweba para mahanap natin ang aklat ng propesiya ng mga aswang na lobo. Malakas ang kutob kong nakatala roon kung paano natin sila matatalo at ang pinuno nila. At kung ano ang dapat gawin ng taong hinirang para sa mutya. Ipinagpatuloy ni Pilo ang panggagamot sa kaibigan hanggang sa matapos yun at nagpaalam sa isa't isa. Si Pilo rin ang bahalang magsabi sa kanilang kapitan ng mga nangyari sa gubat. Inihatid ni Arturo ng tanaw ang papalayong kaibigan bago siya pumasok sa kanilang bahay. Tinilip ni Arturo ang kanyang ama. Nakahiga itong patagilid sa kanyang pintuan at humihilik dahil sa lalim ng tulog nito. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Saka nagpalit muna ng damit bago nahiga sa katre. Ilang saglit lamang ay nakatulog na siya ng maimbing. Isang masamang panaginip ang dumalaw sa pagtulog ni Arturo. Meron daw guguhong bato na malapit sa bahay ni Lolo Bagani at madadaganan nito ang matanda hanggang sa mamatay. Napabalikwas ng bangon si Arturo sa bahaging yun ng kanyang panaginip. Ang mga Aita ay may paniniwala sa mga panaginip. Yun din ang nagsisilbi nilang babala sa mangyayari pa lamang sa hinaharap. Ang kanyang panaginip ay malinaw na babala para sa kanya na dapat niyang mailigtas ang matanda sa tiyak na kapahamakan. Yun ang unang pagkakataon na naranasan niyang managinip na parabang totoong-totoo. Hindi napansin ni Arturo na si Mang Efren ay kanina pang nakaupo sa tabi niya. Mukhang masama ang panaginip mo, Arturo ha. Ang lakas ng alulong mo. Para kang aso na kinakatay. Pasensya na po pero talagang masama po ang panaginip ko, Tay. Parang babala po na mangyayari pa lang. Tay, guguho po ang mga bato mula sa bundok at madadaganan po ang bahay ni Lolo Bagani. Abay dapat palang masabihan si Pilo para maging alerto sila sa kanilang paligid. Teka, ano yan? Paano ba yung balikat mo? May dugo oh. Mayroon ba nangyari sa inyo kagabi? Opo, meron po, Tay. Nakakita kami ng aswang na pumatay po sa 6 na lalaking nagparusa sa aswang. Hindi nila alam na ang lalaking binugbog nila ay isa palang aswang na lobo. Ano ka mo? Saan mo nakuha ang sugat na yan? Nilabanan ko po ang aswang at napatay ko po siya, Tay. Pero 6 na lalaki ang naging biktima niya. Hindi ko po sila nailigtas. Namatay po silang lahat. Ba't tinamaan ka ng lintik na lalaki ka? Paano kung ikaw naman ang napatay ng aswang na yun? Kaya nga sinabihan na kita na huwag ka nang lumalabas pa ng gabi. Pambihira ka naman, oo. Mabuti na lang at yan lamang ang tinamo mo. Kumusta naman si Pilo? Nasugatan din ba siya? Hindi po siya nasugatan, Tay. Mabuti na lang po talaga at natalo ko po ang aswang. Talagang mabuti at buhay ka pa hanggang ngayon. Teka, nasabi niyo na ba kay Kapitan ang mga nangyari sa inyo kagabi? Opo, Tay.
Si Pilo na raw po ang bahalang magsabi kay Kapitan. Siya nga po pala, Tay. Pupunta po muna ako sa bahay ni Lolo Bagani, Mahalaga pong malaman niyan tungkol sa panaginip ko eh. O sige, ikaw ang bahala. Bilisan mo lang at sumunod ka sa taniman ng singkamas. Tulungan mo akong mag-ani ng singkamas at nang maibenta natin sa palengke. Tumayo ang kanyang ama mula sa pagkakaupo nito sa gilid ng kanyang katre. Bago ito tuluyang lumabas ng kanyang silid at naghanda ng mga dadalin papunta sa taniman nila ng singkamas. Kahit masakit pa rin ang sugat ni Arturo, ay naghanda siya ng mga dadalin na gamit papunta sa bahay ng kaibigan. Madalas siyang pumupunta sa bahay ni Lolo Bagani, pero kahit kailan ay hindi pa siya nakikipag-usap sa matanda. Kakaibang manalita ang lolo ni Pilo. Palaging may tono na parang sa lumang aklat. Malalim at makahulugan, kaya hindi niya iniintindi ang sinasabi nito. Naunang umalis si Mang Efren, bago naman sumunod si Arturo. Maya-maya pa, ay naramdaman ni Arturo ang kanyang sarili na parang magaan ang kanyang katawan. Dala niya ang itak at pana na madalas naman niyang hawak kapag umaalis siya. Masukal ang gubat at tanging huni lamang ng mga ibon ang naririnig niya. Bigla rin ang pagkulimlim ng langit na parabang nagbabanta ang pagbagsak ng ulan. Kaya naman, mas lalong binilisan ni Arturo ang kanyang paglalakad. Pambihira naman panahon to, Ngayon pa talaga uulan. Hindi nagtagal ay nagsimula na ngang pumatak ang ulan. Kaya mabilis na tumakbo si Arturo para makarating sa tirahan ni Lolo Bagani. Ngunit pagdating niya roon ay saktong nagkakagulo ang mga tao sa paglikas sa kanilang mga bahay. Nakita niyang nagbabagsakan ang mga bato mula sa itaas ng bundok dahil sa ulan na nagpalambot sa lupa. Katulad yon sa kanyang panaginip. Kaya naman, mabilis siyang pumwesto sa gilid ng dalawang bahay na nakita niya sa panaginip na unang mababagsakan ng malaking bato. Halos kasing laki ng bahay kubo ang mga batong bumabagsak. Hindi nga siya nagkamali. Buong lakas niyang pinigilan ang mga bato na tatama sana sa bahay ni Lolo Bagani. Hindi niya napapansin ang kakaibang lakas ng kanyang katawan na parabang nagbubuhat lamang siya ng papel. Hindi niya namamalayan na pinapanood na siya ng mga tao kung paano niyang baliwalang itinatapon sa malayo ang mga naglalaki ang mga bato. Parang hindi siya napapagod. Natulala ang matanda at panay ang pagsigaw, pero hindi niya nakita ang pagbakas ng pagtataka sa mga mata nito. Para bang alam na ni Lolo Bagani na mangyayari yun. Ang binatag hinirang. Dumating na siya. Lolo, ano po ba sinasabi niyo? Hindi niyo po ba nakikilala si Arturo? Kilala ko siya, Pilo. Isa siyang binata na duwag noon. Ngunit ngayon, ibang tao na siya. Dahil natanggap na niya ang biyayang ipinagkaloob ng mahiwagang diwata. Dininig ng Diyos ang lahat ng panalangin ko. Napadalan tayo ng isang lalaking mandirigma. Natatapos sa muling pagsalakay ng mga aswang sa tribo natin. Siya ang hinirang. Narinig lahat ni Arturo ang sinabi ni Lolo Bagani at kinilabutan siya sa mga sinabi nito. Tila alam din ng matanda ang tungkol sa diwatang nakausap nila ni Pilo. Ang totoo, kaya siya nandito at nagliligtas ng tao ay dahil magsisimula na ang kanyang mga pangitain sa pamamagitan ng panaginip. Kaya makapaghahanda na siya bago pa man sumalakay ang mga aswang. Matinding pagsubok ang kakaharapin ng kaibigan mo, Pilo, sapagkat ang pinuno ng aswang na lobo ay lubhang mas malakas sa kanya ng 3 beses. Yun ang dahilan kung bakit mas pinili ni Diwatang Ada na maghanap ng binatang kayang tumapat sa lakas ng pinuno ng aswang. Kung ganun,
ay kilala niyo rin po pala si Diwatang Ada, Lolo. Sino naman ang hindi makakakilala sa isang diwatang nagsakripisyo ng kapangyarihan para mailigtas tayong lahat at hindi tuluyang mapaslang ng mga aswang na umatake sa atin noon. Ang dahilan kaya tayo nabubuhay ay dahil minsan na tayong iniligtas ng diwata. Pero kayo po nagligtas sa amin, di ba, Lolo Bagani? Ako lang ang nakakaalam ng lahat, Pilo. Habang abala pa rin si Arturo sa pagsalo sa mga bato, ay abala rin ang maglolo sa pag-uusap na naririnig naman ng binata kahit malayo siya sa mga ito. Yun ang isa sa mga kakayahang nararamdaman niya pagkatapos na mapunta sa kanya ang mutya ng pangil ng Baboy Ramo. Nagsipag-iyakan ng mga tao nang makitang nailigtas ni Arturo ang mga katribo laban sa mga batong gumugulong. Lahat ay nagulat sa ipinakitang lakas ni Arturo. Marami ang humanga sa binata at bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita niya, ibinigay sa kanya ang kakaibang pana na pumatay sa pinakamalupit noon na pinuno ng aswang. Yun ang pinakamahalagang pag-aari ng kanyang mga kasama sa larangan ng kagamitang pandigma. Marami pong salamat sa panang ito, Lolo Bagani. Isa pong karangalan ang mabigyan po ng ganitong sandata. Tinagot ni Lolo Bagani ang sinabi na yon ni Arturo. Isa daw yung pagkilala sa kanyang kabayanihan at dahil doon ay mas lumakas ang paniniwala ng mga tao na siya nga ang binatang hinirang na lalaban sa mga aswang. Dumating na, mga kasama, ang bago nating tagapagligtas. Sinasabi ko na nga ba't dinidinig ng Panginoon ang ating mga dalangin? Hindi na tayo mag-aalala sa muling pagsalakay ng mga aswang sa tribo natin. Teka, sandali lang po, Lolo Bagani. Paano niyo po nalaman na ako po ang binatang hinirang? Pagkatapos kong masaksihan ang ginawa mo kanina, alam kong ikaw na ang matagal na naming hinihintay, ang magtatanggol sa ating tribo laban sa mga kampon ng kadiliman. Pero Lolo, mali po yatang ipagkalat natin sa kanila ang tungkol sa hinirang na bagong tagapagligtas ng ating tribo. Baka po inilalagay lamang natin sa kapahamakan ng buhay ni Arturo. Hindi siya mapapahamak, Pilo, dahil kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa nakita ko kanina, taglay na niya ang mutya ng pangil ng Baboy Ramo. Tama ba ako? Yun ang kapangyarihang lalabas sa kanyang mga kamay. Kapag malalagay siya sa panganib, magagamit niya ang dalawang pangil ng Baboy Ramo laban sa mga aswang. Kailangan lamang mahanap ang lumang aklat ng propesiya ng mga aswang. Nagkatinginan ang magkaibigan dahil yun naman talaga ang pakay ni Arturo kung bakit siya pumunta sa bahay ni Lolo Bagani. Ang tanungin ng matanda ng tungkol sa kahalagahan ng aklat at kung nasaan ang lihim na kuweba. Ngunit nagulat sila nang biglang may dumating na kalalakihan para guluhin ang kanilang tribo. Ayon sa mga ito ay lumayas na sila sa lupain na pag-aari ni Don Miguel. Ngunit humarap si Lolo Bagani. Nabigla sila nang bigla na lamang pinagbuhatan ng kamay ang matandang walang kalaban-laban. Umalma si Pilo na bakas ang galit sa muka. Teka, sobra naman na yata ang pagpapaalis niyo sa amin at kailangan pa ninyong malakit na matanda. Nasaan ang mga papel niyo na magsasabing kailangan na naming lumikas sa lupain ito? Ni wala nga kayo may pakitang katibayan na sa inyo ang lupain na to. Naging mayabang ang lalaking payat na may kasamang mga armadong lalaki. Nagmamatigas ito na matagal na silang pinapalayas ng matanda sa lupain na yon. Sila lang daw ang nagmamatigas. Ang ginawa pa nito ay kumuha ng isang babaeng aita at walang awa nitong hinalikan sa harap ni Arturo. Tuluyan ng hindi nakapagpigil sa galit si Arturo. Agad na lumipad ang kanyang kamao sa mukha ng payat na lalaki at bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Nagalit naman ang mga kasama nito, kaya naman
Sumugod ang mga ito sa kinatatayuan ni Arturo. Pinagsususuntok nila sa tiyan at dibdib ang binata. Hindi naman natinag si Arturo sa kanyang kinatatayuan. Sa halip, gumanti siya sa mga ito ng ubod lakas na suntok. Tumama ang kanyang kamao sa dibdib ng mga lalaki. Parang tinamaan ng mga ito ng malalaking bato sa dibdib at bumagsak sa lupa dahil hindi nila kaya ang lakas ni Arturo. Sinubukan ng mga ito na paputukan sila ng baril. Kaya lang, mabilis na kumilos sina Pilo at Arturo. Naagaw nila kagad ang mga armas ng mga ito at naibigay sa mga lalaking Aita na pinagtawanan ang kahinaan ng mga lalaking nanggugulo sa kanila. Dala ng galit ay nagbanta ang mga ito na babalik sila at sisiguraduhin daw na mapapatay ang magkaibigan. Sinong tinakot nyo? Hihintayin ko ang pagbabalik nyo, mga inutil. Akala nyo masisindak nyo kami? Huwag na kayong bumalik, mga bangaw! Dahil hindi kami natatakot sa inyo! Umaripas ng takbo ang mga lalaki at naiwan ang kanilang armas. Ito ang sinasabing tauhan ng matanda na madalas na nanggigipit sa kanila para mapalaya sila sa kanilang tribo. Nakarating sa kanilang kaalaman na balak ng mga ito na magtanim ng marijuana sa kanilang lugar. At yun ang dahilan kung bakit nagmamatigas pa rin sila sa lupang alam nilang hindi nila pag-aari. Maraming buhay ang masisira kapag natuloy ang proyekto at hindi alam yun ng kawani ng gobyerno dahil malaki at malawak ang impluensya ni Don Miguel. Nang tuluyang maglaho sa kanilang paningin ang mga kalalakihan ay si Lolo Bagani ang nagtago sa mga armas na balak nilang isuko sa mga pulis. Kaya lang, naisip ni Arturo na pwede nilang magamit yon para protektahan ng kanilang buhay laban sa masasamang tao. Ang mabuti pa ay pumasok muna kayo sa loob ng bahay, Arturo. Alam kong hindi ito ang dahilan kung bakit ka na parito. Opo, Lolo Bagani. Kailangan po namin ng tulong nyo. Tipilo ang nagdala ng mga baril at sumunod sa kanila sa paglalakad papasok sa bahay ang matanda. Malawak ang loob ng bahay ni Lolo Bagani na gawa sa kugon at kawayan. Mayroong mataas na silong na kailangan pang gumamit ng hagdan para makarating sa silid na madalas pagpulungan ng mga ito. Isang Aita ang lahi nila ni Pilo, kasama ng kanilang pamilya. At si Lolo Bagani ang patunay na mahaba ang buhay ng mga katutubo dahil naniniwala sila sa iba't ibang pamahiin. Maya-maya pa ay nakarating sila sa isang silid na mayroong nakapatong na sinaunang aklat sa istante. Naupo sila sa bangko sa harap ng pahabang mesa. Matagal ko nang inilihim ang tungkol sa kuweba. Hindi ba't yun ang gusto niyong itanong sa akin, Arturo? Napakunot ang noo ni Arturo sa tanong na yun ng matandang lalaki. Para bang nababasa nito ang iniisip niya. Kaya naman, makahulugan siyang napatingin sa kaibigang si Pilo. Pero nagkibit balikat ito na ang ibig sabihin ay hindi rin ito alam kung paanong nalaman ng matanda ang tungkol sa lihim na kuweba. Hanggang ngayon ay wala pang nakakaalam sa lihim na kuweba. Pero wala naman yon sa lupang ito. Dahil ang lago sana ay patuloy ko pa rin na hinahanap. Alam ni Don Miguel ang tungkol sa kuweba. Baka naman po kusang nagpapakita po ang lihim na kuweba sa taong hinirang para sa mutya po ng pangil na baboy ramo. Hindi, walang ganun, Arturo. Maaring hindi na natin makikita ang lihim na kuweba. Pero pwede nating malaman kung ano maaari nating may panglaban sa mga aswang na yun. Ang inaalala ko lamang po, Lolo Bagani, ang sinabi po ng diwata sa muling pagsalakay po ng aswang, marami raw po magbubuwis ng buhay. Matagal ko nang alaman tungkol sa bagay na yan, Pilo. Katulad mo, Arturo. Alam ko rin ang tungkol sa mga panaginip dahil nakakaranas din ako ng mga ganyan.
Kaya nga nalaman ko na ang hinirang ay ikaw dahil sa aking panaginip. Nakita kong may isang lalaki ang pumigil sa malalaking bato. Kung ganun, Lolo Bagani, talaga po palang nakakakita kayo ng mga mangyayari pa lamang sa inaharap. Oo, matagal na, Pilo. Ikaw lang ang hindi naniniwala sa akin. Ay siya nga pala, ano bang balak nyo ngayon? Tuloy pa rin po sa pangangaso para makatulong po sa mga katribo natin. Pangangasulan ba talaga ang ginagawa nyo? O paghahanap sa kuta ng mga aswang? Aba, Arturo, wala akong sinabi kay Lolo Bagani ha. Sadyang hindi lamang tayo makapaglihim sa kanya. Wala naman akong sinabi sa iyo, Pilo ah. Nagugulat lamang ako sa kakayahan ni Lolo Bagani. Matagal na po ba ninyong alam ang tungkol sa ginagawa namin ni Pilo? Kagabi ko lang nalaman. Matanda na ako. At alam ko kapag may itinatagong lihim ang isang tao. Kaya nga nalaman ko na si Don Miguel ay may balak na magtanim ng marijuana sa lugar natin dahil sa galaw ng kanyang mga mata. Pero mas interesado siya sa kinaroroonan ng kuweba dahil naniniwala siyang merong kayamanang nakatago roon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Arturo bago siya nagpaalam sa matanda. Masyado ng matagal ang naging pag-uusap nila at kailangan niyang sumunod sa kanyang ama sa pagtatrabaho. Katulad ng inaasahan, ay nabigo pa rin siyang malaman kung nasaan ang kuweba. Mukhang mahihirapan siyang malaman kung nasaan yun at kung bakit talaga niya kailangang mahanap yun. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa kanilang taniman ng singkamas, ay tila nararamdaman niyang may nilalang na nakasunod sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad at inilinga ang paningin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Arturo nang bigla siyang sinugod ng saksak ng lalaking payat na nakalaban niya kanina. Tumama ang talim sa kanyang tiyan, ngunit nagulat ito nang makitang nabali lamang ang talim ng kutsilyo sa kanyang balat. Talagang ikaw ang naghahanap ng kamatayan mo, no? Gumanti ka talaga at patraidor ka pang umatake. Hinawakan ni Arturo ang takot na lalaki. Nanlalaki ang mga mata nito. Sinuntok niya ang muka ng lalaki. Sumugod na rin ang apat nitong mga kasama na nagtatago lang pala sa likod ng puno. Mabilis na naiwasan niya ang sipa at suntok ng mga kalaban. Pero hindi niya binibitiwan ang payat na lalaki. Isang mataas na sipa sa ere ang ginawa ni Arturo. Tinamaan sa muka ang mga kalaban. Bumagsak sa lupa ang dalawang lalaki, habang ang dalawa pang natitirang kasama nito ay tangkasa ng susugod sa kanya. Ibinato niya ang payat na lalaki sa mga ito. Kaya naman, sabay-sabay silang bumagsak ng pasadsad sa lupa. Sakto namang dumating si Pilo at dala ang naiwan niyang pana. Oh, Tol! Ano nangyari? Ang lintik na mga ito eh. Inabangan ako sa gubat at sinubukan akong saksakin. Tinamaan ako sa tiyan. Ah? Teka, nasa na sugat mo sa tiyan, Arturo? Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Nabali lamang ang talim at hindi tumalab sa aking balat. Kung ganun pala, taglay mo ang balat ng baboy ramo. Pambihira, ilang beses ka nang nailigtas ng mutya ah. Mabuti pala at naiwan mo tong pana. Hayaan mo na. Paniguradong bukas ng gising ng mga yan. Sinulyapan nila ang 5 lalaking magkakatabing nakahiga sa lupa, habang ang kaibigan naman niya ay sumama na lamang sa kanya papunta sa kaingin ni Mang Efren. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating na rin nila sa wakas ang kinaroroonan ng kanyang ama. Abala ito sa pagdudukal ng lupa para mag-ani ng singkamas. Natuwa ito nang makita si Pilo. Tumayo ito at lumapit sa kanila. Bakit naman isinama mo pa si Pilo, Arturo? Tay, kusa po siya sumama sa akin eh. Balak daw po niyang tumulong sa atin. Abay, mabuti naman kung ganun at nang maagang matapos ang trabaho ko. Masaya silang nagtrabaho sa bukid ng mga singkamas
at hindi nila namalayan ang oras. Inabutan na sila ng dilim sa bukid. Balak na nilang tapusin ang pag-aani dahil hindi pwedeng abutin yun ng kinabukasan. Kaya naman, saktong naasikaso na nila ang mga singkamas. Nag-aya na ang kanyang ama na ipasok sa loob ng maliit na kubo ang inani nilang singkamas. Pagpasok ni Arturo sa silid ng imbakan, bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang katawan. Butil-butil ang pawis sa kanyang noo. Tol, parang ang init ng pakiramdam ko sa lugar na to. Baka naman uulan. Kaya ganyan ang pakiramdam mo, maalinsangan. Hindi naman malalim ang sugat mo sa balikat eh. Wala ka rin naman lagnat. Pero, tol, pinagpapawisan ka ng malamig. Bakit, Pilo? Ano nangyayari kay Arturo? Bigla po kasing sumama yung pakiramdam niya, Mang Efren. Baka naman nanibago lang ang katawan mo, anak. Dahil ngayon ka lang naman tumulong sa akin sa pag-aani ng singkamas eh. Tama po kayo. Baka nga po nanibago lang po ang katawan ko. Ay, siya nga po pala, tay. Dito na kayo magpalipas ng gabi, ha. Dadaanan na lang po namin kayo dito ni Pilo. Balak po sana namin ngayong mga aso eh. 2 gabi na po kasi kaming walang naibibigay sa mga katribo natin. Pambihira ka talagang lalaki ka, oo. Hindi ka pa ba nadadala sa nangyari sa inyo kagabi, ha? Baka mapahamak na kayo. Tay, pagbigyan niyo na po kami. Di ko lang po talaga matiis na hindi mga aso para sa mga katribo natin. Naaawa lang po talaga ako sa mga batang walang makain. Wala nang nagawa si Mang Efren nang ihanda na ni Arturo ang kanyang gamit papunta sa kagubatan. Totoong balak na naman niyang mangaso, pero mas may kailangan siyang gawin para matuntun nila ang kuta ng mga aswang. Nag-aalala lamang siya sa kanyang kaibigan dahil nadadamay ito sa kanyang misyon. Nagpaiwan ang kanyang ama sa kubo. Sila naman ay nagsimulang maglakad na papunta sa kagubatan. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa gubat, ay biglang naramdaman ni Arturo na parang may nakasunod sa kanilang mga nilalang. Tol, bakit yun? Magtago tayo sa kakauyan. Parang merong nagmamatsyag sa atin. Idiretso mo lang ang paglalakad at pagsapit natin sa tapat ng malagong halamanan, magtatago tayo. Ilang hakbang ang kanilang ginawa, kasabay ng pagsasabi ni Arturo sa kaibigan na magtago sila sa halamanan. Saktong pagkubli nila sa malagong halaman ay napansin nila ang 2 nilalang na may mahahabang kuko sa kamay. Umaangil ang mga ito na panayanlinga sa paligid. Para bang nag-uusap ang mga ito sa pamamagitan ng mga pag-angil, habang nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Nang tumalikod ang mga ito sa kanilang pinagtataguan, ay lumabas si Arturo at hinarap ang mga aswang. Hoy! Mga impakto! Kami ba ang hinahanap nyo? Humarap sa kanya ang mga kalaban habang tumutulo pa ang malapot nitong mga laway. Lumabas na rin si Pilo sa pinagtataguhan nito, dala ang matalas na itak na madalas nitong dinadala kapag nangangaso sila. Habang ang kay Arturo naman ay pana. Naunang sumugod si Arturo, sinalubong siya sa gitna at naiwasan niya ang unang pag-atake ng aswang. Gumanti siya ng pana nang malapitan sa noo ng aswang at tumagos yun sa ulo ng kalaban. Bumulwak ang dugo ng kalaban at bumagsak ito sa lupa habang nangingisay ang katawan dahil sa sakit. Misteryoso itong nasunog habang si Pilo naman ay panay ang taga ng itak sa isa pang kalaban. Tinamaan yun sa ulo, kasunod ng pagtama ng palaso sa noo ng aswang. Bumagsak naman ito sa lupa habang bumubula ang bibig na para bang nalalason. Akala nila ay tapos na ang laban, ngunit nagkamali sila dahil lumitaw sa likod ng kakawyan ang mas maraming aswang na lobo. Napaatras ang magkaibigan at makahulugang nagkatinginan. Iniisip nila ang paraan kung paano sila aatake, ngunit nagulat sila nang sabay-sabay na umatake ang mga aswang sa kanila.
Lumundag ang unang aswang sa kinaroroonan ni Arturo at nakuha nito ang pana. Tinamaan siya ng kalmot sa dibdib at naghilom yun. Natakot ang mga aswang sa nakita at kumaripas ng takbo ang mga ito hanggang maglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Agad namang nilapitan ni Arturo ang kaibigan. Sa kanya dinampot ang nabitiwan na pana ng mga aswang. Pare, ayos ka lang ba? Diyos ko, mabuti na lamang at bigla silang natakot sa atin. Hindi dapat kitang isinama rito, pare. Kung may mangyaring masama sa'yo, baka hindi ko mapatawad ang sarili ko. Tol, ano ka ba? Bakit mo sinasabi yan? Naalala mo bang kasama ako na sinabihan ni Diwatang Ada na palagi kitang tutulungan at hindi kita iiwan? Magkaibigan tayo, kaya walang iwanan. Pasensya ka na, Pilo. Natakot lang ako nang makita kang muntik mapahamak kanina eh. Saktong pagtayo ng magkaibigan ay natanaw nila ang isang usa na abala sa pag-inom ng tubig sa gilid ng ilog. Balak na sanang panain yun ni Arturo, ngunit bigla siyang nakaramdam ng awa. Nagtaka naman ang kanyang kaibigan sa biglang pagbaba niya ng pana at napaupo sa gilid ng punong pinagtataguan nila kanina. Oh, tol, ano nangyari? Bakit hindi mo pinana ang usa? Parang hindi ko na kayang mangaso ng mga hayop, tol. Naawa na ako at nakakaramdam ng konsensya sa gagawin natin. Ang mabuti pa kaya itigil na natin to. Kaya nga nagugulat ako sa iyo, Arturo kung bakit gusto mo pa rin mangaso. Hindi ko na alam kung ano ang gusto mong mangyari. Nakalimutan mo na bang nandito tayo para protektahan ang likas na yaman ng kagubatan? Saka, baka hindi natin alam na ang usap pa lang yan ay si Diwatang Ada na naman. Baka mapahamak na naman tayo. Kapwa natigilan ang magkaibigan nang biglang nagbago ang anyo ng usa. Tama nga si Pilo. Naging si Diwatang Ada nga ito at nakangiting nakatingin sa kanila habang nakalutang sa ere at lumiliwanag ang katawan. Pambira! Pinag-uusapan pa lang natin Andyan na naman siya! Salamat naman at unti-unti na ninyong pinahahalagahan ang mga hayop na naninirahan sa kagubatan. Hindi na kayo mangangaso ng mga baboy ramo. Dahil kayo na ang mangangaso ng mga aswang. Simula sa gabing ito ay wala kayong ibang gagawin kundi ang maghanap ng mga aswang sa gubat. Malakas ang kutob kong nalalapit na ang kanilang pagsalakay. Diwatang Ada, pasensya na po kung muntik na naman kaming makagawa ng kasalanan. Nakausap na po namin ang pinakamatandang lalaki sa aming tribo at hindi rin po nila alam kung nasan po ang lihim na kuweba. Madaling malaman kung nasan ang kuweba, Arturo, dahil ikaw lang ang makakaramdam ng kakaibang init ng katawan kapag natapat ka sa lagusan ng kuweba. Kaya kita pinagkalooban ng kapangyarihan ng mutya ng baboy mo. Dahil ang gusto ko, ikaw mismo makatuklas sa lagusan ng kuweba. Teka, sandali lang po, Diwatang Ada. Sa kubo po, bigla po ako nakaramdam ng init ng katawan na para bang sinisilaban po ako ng apoy. Opo. Totoo po ang sinasabi ni Arturo. At naramdaman po niya yun sa kubo na imbakan po ng singkamas. Ang ganon, bilisan niyong bumalik roon. Kailangan ninyong maunahan ang mga aswang na lobo sa paghahanap ng lagusan. Pakiramdaman mo lang ang katawan mo, Arturo. Kapag nasa lagusan ka ng kuweba, makakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na init ng katawan. Dahil yun sa proteksyong nakalagay sa bukalan ng kuweba. Ibig sabihin, wala po palang lihim na kuweba sa mismong tribo namin at nakatago pala yun sa imbakan ng singkamas. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Arturo nang maalala na nasa kubo ang kanyang ama. Kaya naman, kasabay ng paglalaho ni Diwatang Ada, ay mabilis na tinahak ng magkaibigan ang daan pabalik sa kubo na pag-aari ni Mang Efren. Pagdating nila sa kubo, ay napansin kagad ng magkaibigan na tahimik ang buong paligid. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa kubo at ganun na lamang ang paninikip ng dibdib ni Arturo nang maramdaman
ang pag-iinit ng kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang pana habang dahan-dahang humahakbang papasok sa silid. Tay, nandyan po ba kayo? Walang tugon na natanggap si Arturo mula sa kanyang ama. Kaya naman, tuloy lamang siya sa paghakbang papalapit sa loob ng silid. Nagulat si Arturo nang tumambad sa kanyang paningin ang nakatambak na singkamas sa gilid. Nakaangat ang katre. Hindi yun sahig, kundi isang pinto papunta sa ilalim ng lupa. Takot na takot si Arturo at ayaw na sana niyang malaman kung ano ang nasa loob ng lagusan. Sana nagkakamali ako, Pilo. Diyos ko, patawarin ako ng Diyos sa mga naiisip ko. Tol, kahit ako umaasang sana walang kinalaman si Mang Efren sa pagkamatay ng mga magulang ko. Pati ng kapatid at nanay mo. Hindi ko kakayanin at mahirap talagang paniwalaan. Nanginginig ang kamay ni Arturo nang sumilip siya sa ilalim ng lagusan. Minsan ay napapansin niyang parang napapadalas ang pagpunta ng kanyang ama sa taniman ng singkamas at hindi siya makapaniwalang matagal na nitong itinatago ang lagusan ng kuweba. Dalawang klase lamang ang magiging dahilan kung bakit nanatili si Mang Efren sa loob ng kuweba. Una ay isa itong pinuno ng aswang at nagsasagawa ng ritual. Pangalawa ay itinago lamang yon ng kanyang ama para lihim itong magiganti sa mga aswang. Kaya lang, sa pagbaba nila ng hagdan ay narinig nila ang malakas na sigaw ni Mang Efren sa loob. Hindi kayo magtatagumpay, Tay! Mawawala sa inyong lahat! Kaya itigil nyo na ito! Sumagot ang pamilyar na boses na umaalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Nagkatinginan ang magkaibigan dahil hindi sila maaaring magkamali sa naririnig. Tinawag ni Mang Efren na tatay ang may-ari ng boses na walang tigil sa kakatawa hanggang sa tuluyang nakababa na ang magkaibigan sa sahig ng kuweba at nakita nila si Mang Efren. Nakadapa ito sa sahig ng kuweba habang nakagapos ang dalawang kamay sa likuran. Sa altar naman, na gawa sa bato, ay naroroon si Don Miguel. Kasama ang mga tauhan nitong nanggigipit sa kanila. Napataklob ng palad si Arturo sa sarili niyang bibig, lalong-lalo na si Pilo. Pareho silang nagulat sa mga natuklasan. Hindi sila makapaniwalang tatay ni Mang Efren si Don Miguel, ngunit pinapahirapan nito ang sariling anak. Dahil sa aklat na hawak nito, kumuha ito ng sulo at sinunog ang aklat ng propesiya. Kaya naman, nagpakita si Arturo para mapigilan ang tangkang pagsira ng matanda sa aklat. Tay, anong ibig sabihin ito? Narinig ko ang lahat at alam kong tinawag mong tatay ang matandang to. Anak, lumayo ka sa kanya, parang awa mo na. Hindi siya ordinaryong tao, anak. Dahil siyang pinuno ng mga aswang na lobo na pumatay sa mga kapatid mo at nanay mo. Lumayo ka sa kanya. Papatayin ka niya, anak. Tumawa ng malakas ang matandang aswang na si Don Miguel habang nagmamalaking ipinakita kay Arturo ang libro. Hindi raw ito makakapayag na makuha ni Arturo ang aklat. Napuno ng galit ang dibdib ng binata nang malaman na ang mismong lolo niya ang nagpapatay sa kanyang ina at mga kapatid. Hindi ko kayo matatanggap na lolo. Masama kayong nilalang. Pinatay niyo ang nanay ko at mga kapatid ko. Sumingit sa usapan ang galit na si Pilo. Naluluwa ang mga mata nito dahil biktima rin ito ng kasamaan ni Don Miguel. Kahit magbuwis pa ako ng buhay, mapatay ko lamang kayo, Don Miguel. Ay gagawin ko. Ako ang papatay sa'yo, matanda ka. Mamatay ka na. Hindi na napigilan ni Arturo ang pagsugod ng kanyang kaibigan sa kinaroroonan ni Don Miguel. Kaya hindi nito naiwasan ang pagsuntok ng matanda sa muka ng kanyang kaibigan. Ipinakita nito kung paano nitong sinakal sa leeg si Pilo. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib.
Bitiwan niyo ang kaibigan ko! Ang sama niyo! Wala kayong puso! Tila hindi na nagawa ni Arturo ang magtimpi. Nakalimutan niyang ama ito ng kanyang tatay. Kaya naman, hinila niya ang tali ng kanyang pana at pinuntirya niya ang noo mismo ni Don Miguel. Mabilis yun na nasalo ni Don Miguel. Saka nito binitiwan ang nasakal na si Pilo. Bumangon si Mang Efren at humarang ito sa harapan ni Arturo. Huwag mong saktan ang anak ko. Pinagsisisihan kong tinanggap kitang ama ko. Kampong ka na kadiliman. Wala kang kwentang ama. Mas lalo lamang nagalit si Don Miguel at inutusan nito ang mga alagad na umatake sa kanilang kinaroroonan. Tila hindi nito inisip na anak nito si Mang Efren. Nakangisi pa itong nakatingin sa kanila habang pinagtutulungan sila ng mga alagad nito. Itinulak ni Arturo ang kanyang ama at inihagis niya rito ang kanyang pana. Tay! Gamitin niyo po kapag kinakailangan! Nilapitan ni Arturo ang kanyang ama at kinalagan niya ng tali si Mang Efren. Bago niya hinarap ang mga kalaban, naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang katawan habang nakatingin siya sa gawin ni Pilo. Walang malay ang kanyang kaibigan sa isang tabi. Isang malakas na paglitaw ng liwanag sa kamao ni Arturo ang nagpatigil sa mga kalaban. Lumitaw rin ang 2 pangil ng baboy ramo sa kanyang kamay at inihanda niyang gamitin sandatayon laban sa kampon ng kadiliman. Subalit hindi natakot ang kanyang lolo Miguel. Sa halip ay natuwa pa ito at sinabing hindi raw ito mahihirapang hanapin ang bagong tagapagmana sa mutya ng pangil ng baboy ramo. Anak, mag-iingat ka. Hindi na siya Lolo Miguel mo dahil tuluyan na siyang sinapian ng hari ng kadiliman. Ikaw lang ang makakapagpalaya sa itim na kapangyarihang bumabalot sa katawan niya. Ang boses ng nagtataglay ng pangil ng baboy ramo ang makakapatay sa kanya, anak. Kailangan mo mabawi ang aklat sa kamay niya. Umawa ng malakas si Don Miguel at sinenyasan ang mga alagad nito na sumugod sa kinaroroonan ni Arturo. Sabay-sabay na umatake ang mga kalaban sa kanya at mabilis siyang umatake rin ng pagsugod sa mga ito. Paikot niyang sinaksak ang mga kalaban gamit ang matulis na pangil ng baboy ramo. Bawat tamaan ng kanyang sandata ay bumabagsak ang mga ito sa sahig ng kuweba habang umaangil. Ngunit nagtataka siyang bumabangon ang kalaban sa tuwing tinatamaan niya ang mga ito. Tila hindi tinatablan ng kanyang sandata ang mga kalaban. Naramdaman ni Arturo ang paghawak ng mga aswang sa tigkabilaan niyang mga braso. Ngunit tinulungan siya ng kanyang ama nang isa-isa nitong pakawalan ang palaso at tumama yon sa ulo ng mga aswang. Tumagos yun hanggang sa batok ng mga ito. Muling bumagsak sa saig ng kuweba ang mga kalaban habang umaangil. Ngunit laking gulat nila nang makitang bumabangon na naman ang mga aswang na lobo at pasugod sa kinaroroonan ng kanyang ama. Tay! Ano po nangyayari? Bakit hindi po sila tinatabla ng sandata ko? Dahil hawak ng pinuno ang aklat ng propesiya at nabasa niya sa aklat kung paano lalabanan ang epekto ng kapangyarihan ng mutya ng pangil ng baboy ramo. Tay! Kailangan niyo po makalabas dito. Umalis na po kayo. Mukhang hindi ko na po sila kayang labanan. Masyado na po silang malakas. Hindi kita iiwan, anak. Kahit anong mangyari, patutunayan natin na hindi sila magtatagumpay. Kailanman na hindi sila mananalo laban sa puwersa ng kabutihan. Kaya anak, mag-focus ka lang kung paano mo mababawi ang aklat. Kaya mo yan! Lumaban ka, anak! Nakita ni Arturo na sinusunog ng matanda ang aklat. Kaya naman, mabilis siyang tumakbo sa kinaroroonan ng matanda. Agad siyang lumundag para bawiin ang libro, ngunit nasalo siya nito gamit ang malalaki nitong kamay. Nasakal siya ni Don Miguel. Hindi siya makagalaw dahil sa kakaibang lakas nito. Umangat ang kanyang paa sa saig ng kuweba habang ang kanya namang ama ay tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng mga ito. Pinana nito ang binti ni Don Miguel, ngunit hindi nito pinansin ang bumaon na pana sa paa nito. Mas lalong humigpit ang pagkakasakal nito sa kanyang leeg
at naramdaman ni Arturo ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang laman, kasabay ng paghagis nito sa kanya papunta sa altar. Bumagsak siya sa kinatatayuan ng kanyang ama habang nakatutok ang pana nito sa muka ni Don Miguel. Namimilipit sa sakit si Arturo nang muli siyang bumangon. Arturo anak, ikaw na lang ang umalis. Isama mo si Pilo at sunugin mo ang kubo. Sama-sama na kaming mamamatay sa loob ng kuwebang ito. Ang bahay na naging tirahan ng mga magulang ko noon. Hindi kita iiwan dito, Tay. Lalaban ako hanggang sa uli. Muling tumuwid ng tayo si Arturo habang ang maliwanag na mutya sa kanyang kamay ay nagsimulang maglagablab na parang apoy. Saka naman nagkamalay si Pilo sa tabi ng altar sa likod ng nakangising si Don Miguel. Hindi nito napapansin na unti-unti nang tumatayo si Pilo para agawin ng aklat sa kamay ng pinuno ng mga aswang. Nilibang ni Arturo ang kalaban habang hindi pa rin ito napapansin si Pilo. Ngunit nabigla sila sa pagbabagong anyo ng matanda. Pinunit nito ang damit at kitang-kita nilang binitiwan nito ang aklat ng propesiya. Kinuha yun ni Pilo ng tahimik at nagtago sa ilalim ng altar na gawa sa bato habang hinahanap ang pahina na babasahin ni Arturo sa sandaling mahawakan na niya ang aklat. Tay, unti-unti na po siya nagpapalit ng anyo. Ano na po ang gagawin ko? Kailangan mo magpakatatag, anak. Ako naman ang bahala sa mga alagad niya. Agad na sinalubong ng kanyang ama ang mga alagad na umaatake sa kanila. Gamit ang pana nito ay panay ang pagpapalipad nito ng palaso. Kahit tadtad na ang katawan ng mga kalaban ay hindi natitinag ang mga ito. Habang si Arturo naman ay hindi inaalis ang paningin sa pinuno ng mga aswang na lobo. Naabala pa rin sa pagpapalit ng anyo. Hindi man niya kayang patayin si Don Miguel, subalit gagawin niya ang lahat para mawala ang itim na kapangyarihan ng dilim, para mawala ang sanib nito sa katawan ng kanyang lolo. Humaba ang bibig ni Don Miguel hanggang sa maghugis yun na para sa asong gubat. Kasunod ng paglitaw ng malaalambre nitong balahibo. Ang kamay at braso na nababalutan ng balahibo ay kitang-kita niyang tinubuan ng mahabang kuko sa daliri. Kasunod ng paglitaw ng malalagari nitong mga ngipin at buntot na nakabaluktot na parang karit. Nang ganap ng aswang na lobo ang matanda, ay umangil ito ng malakas habang titig na titig sa kanyang muka. Agad itong sumugod sa kanya at hindi niya inaasahan na haharang sa unahan niya ang kanyang ama. Ito ang tinamaan ng unang kalmot ng aswang. Bumagsak ang kanyang ama sa sahig ng kuweba. Pagkatapos, hinagis ni Pilo ang aklat. Iniwasan na muna ni Arturo ang pag-atake sa kanya ni Don Miguel at sinubukan niyang saluin ng aklat na inihagis sa kanya ni Pilo. Binasa niya ang pangalawang pahina ng aklat. Malakas na malakas ang kanyang pagkakabigkas at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay napansin niyang tila nasasaktan ang mga kalaban. Kaya naman, nang matapos si Arturo sa pagbabasa ng mga salitang nakatala sa lumang aklat ng propesiya, lumitaw naman ang naglalagablab niyang kamay na may hawak na mutya ng pangil ng baboy ramo. Inuna niyang atakin ang mga alagad nito. Mga hayop kayo! Ito na ang katapusan nyo! Pagbabayaran na ninyo ang kasamaan na ibinigay nyo sa pamilya ko! Ubod lakas na ibinaon ni Arturo ang kanyang sandata sa alagad ng matanda at bawat tamaan ng pangil ng baboy ramo ay kagad na nasusunog ang mga ito at namamatay. Habang ang iba naman ay bumubula ang bibig habang nagkikikisay ang katawan. Biglang tinablan ng mga ito ng kanyang sandata matapos niyang mabigkas ang mga salita sa libro. Ubod lakas na umikot sa ere si Arturo at tinamaan niya ng saksak ang nag-iisa na lang na alagad ni Don Miguel. Galit na galit ang pinuno ng mga aswang na lobo na sumugod kay Arturo habang ang mga mata ay naglilingas na parang apoy.
Wala na ang mga alagad mo, tanda. Dahil tinatabla na sila ng kapangyarihan ko. Kaya ikaw naman ang humanda sa akin ngayon. Tila merong ipo-ipong hangin ang bumalot sa katawan ni Arturo at saktong paglapit sa kanyang kinaroroonan ng pinuno ay binalot niya ito ng malakas na liwanag sa katawan. Kasabay ng pagsaksak niya sa braso nito gamit ang pangil ng baboy ramo, idagdag pa ang nakabisado niya ng salita na nakatala sa aklat ng propesiya ng mga aswang. Mula sa harap ni Arturo ay tanaw niya ang kulay itim na usok na gustong humiwalay sa katawan ng matanda. Kaya naman, sinaksak niya sa leeg ang kulay itim na usok na gusto pang bumalik sa katawan ni Don Miguel. Inulit ni Arturo ang pagsaksak sa kulay itim na usok at kita niyang nasasaktan ito. Hinila niya ang braso ni Don Miguel at tuluyan ng nakawala ang matanda sa nakabalot na itim na kapangyarihan ng hari ng kadiliman. Pino, dalian nyo! Lumikha kayo ng ingay upang mabingi ang kulay itim na usok at hindi siya makatakas sa kuwebang ito para hindi na siya makabalik sa katawan ni Don Miguel. Bilisan nyo! Si Pilo ang bumayo ng palo sa batong altar gamit ang itak nito. Umalingaw-ngaw ang ingay sa loob ng kuweba. Idagdag pa ang dulo ng talim ng pana na hawak ni Mang Efren na ikinikiskis naman ito sa sahig ng kuweba. Mula sa kanilang harapan ay kitang-kita nilang nagtataklob ng tenga ang hugis tao na kulay itim na usok. Malaki ang buka ng bibig nito habang umaangil na tila nasasaktan. Nakita nilang bumalik ang itim na usok sa aklat na hawak ni Arturo, kasabay ng pagdampot ni Pilo sa nahulog na sulo na may apoy. Kagad nilang sinunog ang aklat na hawak ni Arturo. Kasabay noon ang pagdampot ni Pilo ng nahulog na sulo na may apoy. Kagad nilang sinunog ang aklat na hawak ni Arturo. Naririnig nila ang nakakakilabot na huni ng aswang sa loob ng aklat hanggang sa tuluyang maging abo ang mga yon. Sisirain natin ang lagusang dinadaanan ng halimaw na yun, Arturo! Kasabay ng pagkaabo ng aklat ng propesiya, yumanig ang kuweba. Agad na pinagtulungang alalayan ni Mang Efren at Pilo ang nawalan ng malay na si Don Miguel. Mabilis silang umakyat papunta sa itaas ng kuweba. Naiwan si Arturo sa loob at bago pa man siya makaahon sa itaas ng lagusan, ay binagsakan na siya ng malalaking bato. Pero dahil sa taglay niyang lakas, nabuhat niya ang mga yon at ligtas silang nakaalis sa loob ng kuweba. Nilamon ng hukay ang kubo kasama ang mga inani nilang singkamas. Inilapag nila ang matanda sa damuhan at saka lamang lumitaw ang totoo nitong itsura bilang isang matanda na kulay puti ang buhok. Naluluwang niyakap ni Mang Efren ang ama at hindi makapaniwalang nakaligtas sila sa kamay ng mga aswang. Lumitaw ang diwatang si Ada. Nakangiti itong nagpakita ng pasasalamat sa kanilang katapangan at tagumpay. Pero ang hindi nila inaasahan ay ang pagbabago ng anyo ng diwata. Naging si Lolo Bagani ito na nakangiti sa kanila. Nakaawang ang bibig nila at hindi makapaniwala sa hiwaga na kanilang natuklasan. At ang buong katotohanan na matagal na silang ginagabayan ni Diwatang Ada. Ikaw? Ikaw po, Lolo Bagani? Ang diwatang si Ada? Matagal na akong diwata ng tribo natin na po. Ako si Ada, ang diwatang tumulong sa inyo para malabanan ng mga aswang. Kaya po pala alam yun tungkol sa mga pinaggagawa namin sa gubat. Dahil isa po pala kayo diwata. Kaya alam din po ninyo ang tungkol sa paghahanap namin ng kuweba. Pambihira. Hindi talaga kami lubos sa makapaniwala. Patawarin niyo ako, Pilo, kung kinailangan kong magpanggap na pinakamatandang pinuno sa tribo niyo para matulungan ko kayong lahat. Mabuti kayong tao, kaya kayo ang napili kong protektahan. Pero sa ngayon, nawala na ang kampo ng kadiliman. Panahon na para bumalik ako sa dati kong anyo.
Lahat sila ay hindi makapaniwala na ang matandang inaakala nilang ordinaryong tao ay isa palang diwata na nagmamatsyag lamang sa kanilang lugar at lihim na tumutulong sa kanilang tribo. Bumalik sa dating anyo si Lolo Bagani bilang si Diwatang Ada. Si Don Miguel naman nang magising ay walang maalala sa mga nangyari. Ang tanging naaalala lamang ng matanda ay kung paanong hindi sinunod ni Mang Efren ang pagtatanim ng singkamas. Isang alaalang nangyari nung bata pa si Mang Efren. Nagkatinginan ang mag-amang Arturo at Mang Efren dahil katulad niya ay isa rin pala itong matigas ang ulo. Nagkatawanan ang magkaibigan dahil sa wakas nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga pamilya. Ilang araw magmula ng pangyayaring yun ay nawala sa tribo si Lolo Bagani. Tanging ang magkaibigan lamang ang nakakaalam sa kung saan nagpunta ang matanda. Kung minsan naman ay madalas na nagpapakita sa kanila si Ada, ngunit sa anyo ni Lolo Bagani. Nakikipag-usap ito at palaging nagbibigay ng babala sa kanila. Tuluyang napunta sa kanila ang lupain na pag-aari naman pala ng kanyang ama na si Mang Efren. Saka lamang naging malinaw kay Arturo ang dahilan kung bakit alam ng matanda ang tungkol sa kanya. Kung bakit siya ang pinili nito dahil kilala na siya ng matanda simula pagkabata. Dahil sa pagiging matulungin at mapagmahal niya sa kapwa, ay pinagkalooban siya ng mutya ng pangil ng baboy ramo. Sobra siyang nagpapasalamat kay Lolo Bagani sa pagbibigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan at pana na magagamit niya sa pangangaso, hindi ng hayop, kundi ng aswang na manggugulo sa kanilang tribo.